Hello po mga ka-OFW sa Bahrain Vlog dyan. Ang oras po dito sa Bahrain is 7 o'clock po ng gabi. Kasama ko nga po pala si Miss Maming Myrna. Pupunta po kami dito sa Bab Al Bahrain para mag-check lang at nang makapag-exercise lang ang aming katawan, ang aming mga tuhod. Makapag 1-to-1 kami dito. At andito nga kami sa loob ng Bab Al Bahrain. Dito kami naglalakad. Mas maganda po dito bumili ng kung ano-ano, yung mga souvenirs o di kaya mga bags, chocolates o mga relo, at marami din po dito ng alahas, mga gold shops, marami po dito. Mas maganda kasi dito bumili ng mga perfume or kung ano pa, mga t-shirts na I Love Bahrain kasi nagtitinda sila dito ng wholesale. Kahit papano ay maka-discount ka. Pero syempre, pag kinonvert po natin yun sa piso, napakamahal na din po. Mas okay dito mamili kisa naman doon sa mga ibang area. Kasi dito sa Babal, ito po yung sentro nila dito sa Manama, Bahrain. Ayan na nga, naglalakad na kaming dalawa ni Miss Maming Myrna at naghahanap kami ng mabilihan ng relo at mga chocolates kasi may pagbigyan lang siya. Ito nga po pala yung looban ng Bab Al Bahrain, parang nasa Maynila lang. Naglalakad ka lang sa baklaran. Kung mapapansin po ninyo, halos mga lalaki po yung andito at yung mga nagbabantay ng mga shops ay halos puro lalaki po. Kasi sa kanila dito, yung mga babae ay nasa loob lang ng bahay at yung mga namamalingki o namimili is lalaki talaga. Hindi katulad doon sa atin at yung mga lalaki dito ay silang nagtatrabaho. Ang mga babae ay sa loob lang talaga ng bahay. At andito na nga kami sa isang shop. Namimili na si Miss Maming Myrna ng kanyang relo na bibilhin at ako naman syempre nag-check lang kasi wala pa naman akong perang pambili. Kaya nag-check lang muna ako ng mga quality nila. After nga bumili ni Miss Maming Myrna ng relo ay naghanap kami ng bilihan ng chocolates. Pupunta kami sa aming suki kasi dito kami lagi namili ng aming pasalubong sa Pilipinas. Sa tuwing may kakilala akong pauwi ay dito ko sila dinadala sa bilihan ng chocolates kasi suki na rin namin nito at kakilala ko na rin. At hindi rin ganun kamahal ang kanilang presyo kaya dito na lang kami namimili. Mabait din kasi yung may-ari ng bilihan ng chocolates kasi libre tikim. Libre kahit anong gusto mong kainin ay pwede habang namimili ka. Andito na nga kami. Wala dito yung may-ari. Yung tauhan niya lang yung andito at nag-aayos na kanilang paninda at pumasok na nga kami ni Miss Maming Myrna. At ito nga po yung mga paninda nila. Napakamahal po ito. Sa Pilipinas po is 1,000 plus na rin yung kilo. Kaya pag kami napunta dito, kumukuha ako habang namimili. Kumakain po ako dyan. At libre tikim po yan kahit alin dyan. Kaya tinanong po namin dito sa tauhan kung asan ba yung may-ari. Sabi niya saglit lang at papunta na kasi may pinuntahan lang. At nagtanong ako dito sa nagbabantay kung saan ba yung chocolates na pinakamahal nila, yung pinakamahalang presyo. At itinuro nga niya sa akin nasa 4.5 ang kilo. Nasa Pilipinas naman is halos 700 pesos daw po yung kilo. Kaya nung tinuro niya sa akin, syempre akala niya bibili ako. Kaya sabi ko sa kanya, titikman ko lang kung maganda ba talaga yung lasa. Pero dahil hindi naman ako makabili ng ganun lagi. Kaya ako kain dyan, makikita nyo sa video, lahat ng chocolate ay pinag-try ko na. Kaya halos masuka-suka na din ako. Hindi na din madrawing yung mukha ng taga-bantay dyan kasi hindi pa rin kami namimili. Puro lang kami tikim sa lahat ng klase ng chocolate at nuts. Kaya nakasimangot na yung taga-bantay. At doon na nga lang ako lagi nakuha para itry yung chocolates, yung mamahalin lang talaga. Hindi naman kasi kami kilala ng taga-bantay dito. Yung may-ari yung kakilala kami at okay lang sa kanya yun. Kahit gaano kadaming chocolate, minsan nga tinitake out ko pa ay okay lang. Kasi lagi naman po kami dito namimili at nagdadala pa po ako ng mga friends ko. Pero itong tagabantay niya parang nagtataka talaga kung ba't kain lang kami ng kain. At napagod na rin ako sa kakanguya dyan ng mga nuts na mamahalin at syempre yung mga chocolates na mamahalin. At inumpisahan ko na pong mamili. Nilalagay ko na sa plastic ang bibili ni ate na chocolates. Ako na lang naglagay sa plastic bago pa man kami palabasin ng tagabantay dito kasi hindi na siya nakasmile sa amin. Kaya nimpisahan ko na at sabi nga niya, siya na lang daw maglagay sa plastic
plastic para kiluhin. Kasi medyo mabagal ako. Habang kasing kumukuha ng chocolate, nakain din ako. Kaya para mapadali at hindi kami makakain ng marami, siya na lang at minadalingan niya dyan. Lang kasi mag-try ng isang bisis, 2 bisis, pero ako kasi marami na akong nitry at doon talaga ako sa mamahalin, kaya medyo masakit na yung tingin sa akin ni Kuya. Parang ibaban na ako dito sa kanyang shop. Si ate nga hindi nakain ng chocolates kasi ayaw niya ng sobrang matamis at medyo behave na nga ako dyan. Tinitingnan ko na lang yung tagabantay dito sa paglalagay niya sa plastic ng mga chocolates na per kilo. Nag-iisip pa nga ako kung ano pa bang pwede kong itry dyan. Kaya maya nga'y dumating na yung may-ari. Ito po yung may-ari. Kakilala po niya kami. Pong problema sa kanya kahit magdala ka pa ng chocolate sa bag. At natawa nga yan kasi laging mamahalin ng aking kinukuha at binigyan pa nga niya ako sa plastic. At dumaan naman kami dito sa bilihan ng mga bags. Napakagandang bag. Hindi po mga original yan pero ang gaganda ng quality. Puro po class A. At sinabihan nga ako ni ate na i-check ko daw kung alin ba yung maganda dyan, kung ano bang design yung maganda. Kaya nga sabi ko, depende sa gagamit, depende naman sa pagbigyan niya kung ano ba talaga yung gusto niyang taste. At ito nga yung napili ni ate na pagpilian. Sabi ko din maganda din naman, uso din naman to at maganda din itong sa unahan. So sabi niya, alin ba dyan yung dalawang mas maganda? Ang napili ko, sabi ko ito ate, mas maganda to. Marami din namang mga designs, hindi lang ito yung maganda, mas marami pa ding magaganda. At sabi nga ni ate, sige kunin mo na, ako na magbayad. Ay wow naman, maraming salamat sa iyo ate, may bago na akong bag. Di ko naman talaga ini-expect na para pala sa akin. Kaya pala pinapapili niya ako kung alin daw ba yung maganda. Thank you so much sa iyo ate. Papunta nga kami dito sa KFC. At nag-order na nga si ate dyan ng chicken at saka soft drinks. Tama na ding french fries. At ito na nga ang in-order ni ate. May kakain muna bago umuwi. Salamat po ate sa maagang pa-birthday. Meron ka ng bag at meron pang libreng dinner. After nga dito ay pauwi na kami. Mag-aabang na kami ng bus after. Mas nga po pala dito ay alas 10 na ng gabi. Ay, salamat nga din po sa inyong lahat sa pag-subscribe po sa aking YouTube channel. OFW sa Bahrain Vlog. Thank you so much po at maraming salamat din po sa pag-play ng aking mga videos. Nang dahil po sa inyong lahat, nang dahil po sa pag-play ninyo at dahil po sa pag-subscribe ninyo ay na-monetize na po ang aking YouTube. Kaya maraming salamat po. After nga namin mag-KFC ni ate, nag-abang na kami dyan sa bus station. At dahil kami sasakay ng bus, pauwi sa amin. Ang kagandahan lang dito sa bus ay hindi po siya siksikan dahil maya-maya po ay may parating na bus. Parang every 30 minutes lang po ay merong bus. Kahit hindi po punuan, umaalis po yung bus, hindi po tulad sa Pilipinas na kailangan mapuno muna. Bayad po dito ng bus ay 300 fils, nasa 45 pesos naman pag nasa Pilipinas. Kahit umikot ka pa sa buong Bahrain, ayan lang po ang iyong babayaran basta't hindi ka lang bababa ng bus kasi bawat sakay mo is 300 fils ang bayad. Kung gusto mo lang mag-road trip, huwag ka lang bumaba ng bus at umikot-ikot ka lang sa buong Bahrain. Depende po yan sa bus kung saan po ang area ang madadaanan lang kasi bawat area po dito ay meron pong mga bus na na-assign. Maluwag po ang bus nila dito at meron pong CCTV camera. Okay naman sumakay at safe naman siya. Lang para sa mga hindi nagmamadali kasi mag-aabang ka pa ng bus at maya-maya hihinto tuwing may bus stop, hihinto talaga siya. Kahit nga pumunta ka ng airport, ang bayad lang is 300 fils. Nasa 45 pesos lang din siya kahit sa ang area ka man basta't hindi ka lang bababa ng bus. At saka pag yung bus mo ay dadaan lang ng airport, samantala kapag nag-taxi ka, napakamahal, 1,000 plus na rin pag nasa Pilipinas. Kaya malaking tulong talaga ang ginawang programa ng government dito dahil napakaraming bus nila ang inilagay. Kaya maya-maya may nadaan sa bawat area. Yun nga lang, lalo na ngayong tag-init, magtiis ka lang sa amoy. Dahil iba't ibang tao na ang akyat baba sa bus. Para lang sa mga hindi masilan at sa mga hindi nagmamadali dyan. Para na rin makatipid. At nasubukan na nga namin ni ate minsan. Galing dito sa Bab al Bahrain sa Manama. Naglakad kami papuntang Gudaybiyah. Maganda din kasi maglakad, lalo na pag hindi masyadong mainit.
Marami namang madadaanan ng mga shortcut na kapag exercise ka pa. Sabi nga ng mga ilan ay malayo-layo na din daw galing Babal to Gudaybia. Pero pag may kasama kang maglakad, para sandali lang po yun. Magandang exercise sa katawan, lalo na't papawisan ka. Kulang mas gusto ko rin lakarin, mas gusto kong maglakad kahit gaano man kalayo. Kisa naman sumakay ako ng sasakyan kasi madali rin akong mahilo. Kahit ako, ang hilig ko maglakad, kaya naikot ko na rin sa kakalakad-lakad lang dito yung mga malalapit na area. Halos naman naikot ko na rin ang buong Bahrain dahil ilang taon po akong nagde-deliver sa aking online selling. Kaya sa mga gusto mag-order dyan ng gold, message lang po kayo at i-deliver ko po sa inyo. Kapag busy po ako, ay hahatid po sa inyo ng delivery. Free delivery na po yan, whole Bahrain, at mura lang po ang aking mga ginto. Pareho lang din po ang presyo sa mga gold shop. PM na kayo kung andito kayo sa Bahrain. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much po sa pag-play ng aking mga videos lagi. At syempre, kay Miss Maming Myrna, maraming salamat po sa iyo, ate. Thank you so much po sa pagbili ng bag. At syempre, sa KFC. At dahil sa katakawan ko nga ng mamahaling chocolate kanina at sa kakatry-try, medyo nawalan na ako ng gana kumain dahil punong-puno na ng tamis ang aking panlasa. Hanggang sa susunod po uli, ka-OFW sa Bahrain Vlog dyan. Thank you so much po. Huwag po kayong magsawa manood ng aking mga videos. Kahit po ito'y kasawa-sawa man, kahit wala po kayong matutunan, ang mahalaga po kayo ay may natutunan sa totoong buhay. Huwag po kayong magsawa dahil ako nga hindi po ako nagsasawa sa kaka-upload, sa kaka-edit ng mga videos para po sa inyo. At pag andito nga po kayo sa Bab al Bahrain ay napakarami po ditong nagta-transport. Iba't ibang mga lahi, marami po ditong mga taxi nag-aabang. Kaya nasa inyo na po yan kung sasakay po kayo sa taxi o di naman kaya sa bus. Pag bus kasi makamura po kayo. Iba po kasi yung rate sa taxi, napakamahal po siya. Pero yung mga nagka-transport dyan, na wala namang taxi yung pangalan ng sasakyan, ay nakadepende na po sa inyo kung magkano po ang inyong napagsunduan na babayaran. Kaya kahit anong oras ka man dito, kahit saan man sa Bahrain, ay hindi ka dapat kabahan. Kasi pwede ka po umuwi anytime dahil marami po ditong masakyan. Sa isang order ng roasted ay hindi pa po namin naubos ni ate yon. Na-take out pa po namin kasi parang 6 na piraso yata ang laman. Dito lang po yan sa nag-iisang KFC dito sa Bab al Bahrain. Dito po kayo makapag-order. At pag gusto nyo naman po mga Filipino foods, marami din po ditong Filipino restaurant kaya pwede po ninyong i-check. Kung ayaw po ninyo ng roasted kasi nakakasawa din naman talaga ang manok. Kaya sa mga gustong kumain o namimiss nila ang mga lutong Filipino po dyan. At andito na nga kami sa bus station, sa sakayan ng bus. Nagbabantay na kami ni ate, nag-aabang na kami ng bus na dadaan dito. At ang kagandahan nga dito ay hindi nagtatagal lang yung pag-aantay kasi maya-maya may dadaan. Maraming salamat po sa inyong lahat.